is a perfect example of military fortification from 17th and 18th centuries with its singular design and advanced techniques. Iilan lamang yan na makikita ninyo sa loob ng Citadel, City of Bitche, bansang France. Since the mid of 18th century, the Bitche Citadel has been regarded as one of the most powerful fortresses in France. It is a perfect example of military fortification from 17th and 18th centuries with its singular design and advanced techniques. Nang makita namin ito ng aking asawa sa isang booklet sa aming holiday in France, ay di talaga kami nagdadalawang isip na puntahan ang napakagandang lugar at makita ito ng personal. Dinadayo talaga ito ng mga turista at bisita na nanggaling pa sa iba't ibang bansa dahil sa angking ganda at napakagandang disenyo nito. Today ay samahan ninyo kami ng aking asawa na si Raymond at ang aming cutie-cute dog na si Fairy Princess sa aming adventure at pagpunta sa Citadel of Bitche, bansang France. Oh my God! Wow, wow, wow! Nandito na kami! Super nakaka-excite kahit nasa entrance pa lang. Ang ganda at amazing design talaga. Ang saya-saya! Kami ng aking asawa na si Raymond ay mahilig talaga sa mga ganitong adventure. Kahit ang aming cutie-cute dog na si Fairy Princess ay di na rin makapaghintay na makapasok sa loob. Para sa ating kaalaman, simula sa kalagitnaan ng 18th century, the Bitche Citadel has been regarded as one of the most powerful fortresses in France. The imposing Bitche Citadel with its thick, solid walls flanked with fortified bastion perches on a rocky promontory brooding over the town. Nang makita mo ito sa personal ay nakakamangha talaga. Ito ay napakalaking walls over the town. Napakatibay at hanggang ngayon ay nakapreserba talaga ito at dinadayo ng mga turista na nanggagaling pa sa iba't ibang bansa. Isa ito sa nangunguna sa listahan na pinupuntahan ng mga turista at bisita sa lugar. Its magnificent outline appears as a startling landmark among the high peaks of the Northern Vosges. Sa taong 1680 at 1754, both Vauban and Cormontet contributed to the castle structure, built to buttress the power of the French kings. It is a perfect example of military fortification from the 17th and the 18th centuries with its singular design and advanced techniques. Dito ay makikita mo ang mga gamit ng mga mandirigma kagaya ng napakalaking kanyon. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nakakita ako ng napakalaking kanyon sa personal. Kung noon, kinatatakutan ito pero ngayon ay ginawang background sa pagkuha ng mga larawan at videos kagaya ng ginawa ko. Kasi isa ito sa simbolo na gamit noon during sa digmaan. At dito mo rin makikita ang tibay nito at nasa taas pa talaga. Hirap makita ng mga kalaban. Super idea talaga at strategy na rin. Para sa akin, isang katuparan kasi ang hilig ko talaga sa mga ganitong kaalaman, mga castle at mga history, lalo na sa iba't ibang bansa, sa mga kaganapan at kagamitan na ginagamit sa pagprotekta sa kani-kanilang lugar noon, lalo na dito sa bansang France. Lahat ng mga anggulo sa loob ng Citadel ay nakakamangha talaga.
Para sa akin, di ko lubos maisip kung paano nila ito nagawa. Lalo na noong unang panahon di pa masyadong modern at lahat gawa talaga manually. Kung pagtutuunan mo ng pansin, parang napakahirap talaga ang paggawa ng napakalaking walls na ito. Ang daming mga tanong talaga sa aking isipan kung bakit at paano. Ayon din sa history, the citadel was reputedly impossible to conquer and distinguished itself in the Franco-Prussian War in 1870 by continuing to resist for 230 days after France had capitulated. Ito din ay tinatawag na underground city na kung saan may mga kusina, kapel, dormitories, and infirmary and had room for 1,000 men. Oh my God! 5 barracks, 10 guard houses, and 5 cisterns. All spread across around 3,000 square meters underground. Oh my God! Meron ding chapel, the only remnant of the castle built during Vauban time, along with a bakery and arsenal. It stands 15 meters above the ramparts. Ang galing-galing talaga ng idea ng mga namumuno noon, lalo na sa pagkakaroon ng citadel dito sa lugar ng beach. Walang katulad din ang strategy noon kumpara ngayon. Sa paggawa nito na nasa taas ng city ay thumbs up talaga. Napakahirap talunin lalo na sa taas pa lang, kitang-kita na kung may mga paparating, bisita, at kung may mga kalaban. Sa ngayon, para sa ating kaalaman, meron din itong a large screen cinema sa underground galleries shows extract from The Besieged Fortress. This 2006 film by the director Gerard Mordelat is a stunning epic around the historic 1870-1871 siege during the Franco-Prussian War. May napakagandang chapel din ito. Meron ding area na nagpapakita ng mga original na scale model plan of beach and entertaining. Interactive touchscreen kiosks zoom in on the architectural details. The Men of the 1870 War is a museum that has realistic approach to the conflict, displaying archival images and soldiers' accounts. 13 audiovisual points are distributed above ground, detailing the major areas of interest. Sana naman ay nagustuhan ninyo ang video na ito at more videos soon. Hope you like this at God bless us all. Thank you very much.